The Bible Explains Part 178. By the time you see this broadcast, in 3 more days, it will be a new year, 2025. Today, we are going to talk about grace for the unknown. We do not know what lies ahead in 2025, admittedly. And as we step into the new year, we need the perfect guidance of God's grace. This is what we're going to talk about today. But first, let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Indeed, you inhabit the praises of your people. And it is always with great joy and delight to be found in your presence. For in your presence there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much joy in your house. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Amen. Grace for the unknown. Admittedly, we are not accustomed to things we do not know or aren't familiar with. That is why we often ask those who have gone before us so we know what to expect. Totoo po yan. Tayo po ay laging nagtatanong duman sa mga taong nauna na sa atin. Ano bang meron dyan? Ano ba ang maaari kong asahan? Pero kakaiba po sa tuwing tayo pumapasok ng bagong taon. But when it comes to entering a new year, not one of us has gone ahead. We are all stepping into together without knowing what lies ahead. Ang kakaiba kaysa sa anumang mga bagay ay sabay-sabay tayong pumapasok sa bagong taon. Wala pong nauna sa atin. Meron po ba sa inyong nauna na? Wala po. Lahat tayo ay papasok sa bagong taon ng sabay-sabay. Kaya wala tayong mapagtatanungan. Ano ba ang meron sa bagong taon? What do we expect? Kaya minsan, yung mga taong nauna na doon sa mga lugar na pupuntahan natin, tinatanong natin, malamig ba dyan? Masarap ba ang pagkain dyan? Maganda ba ang lugar dyan? Sapagkat umaasa tayo na yung mga nauna na sa atin ay bigyan tayo ng impormasyon para makapaghanda po tayo. Pero ibang-iba ang bagong taon. Wala ni sino man sa atin ang nauna na. Kaya sabay-sabay tayong humahakbang sa bagong taon. So the question we need to ask is this: how do we face the unknown? And the answer is, we face it by grace. For we believe grace is greater than all. Haharapin natin ang bagong taong sabay-sabay, bagaman hindi natin alam kung anong mayroon dito, hindi natin alam kung anong dala ng taong ito, pero dahil kasama natin ang grasya ng Panginoon, kaya natin ang anumang maari nating harapin sa bagong taon dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! Praise God! So everybody say, grace is greater than all. Grace is greater than all. Louder, grace is greater than all. So anuman ang mayroon ang taong 2025, bagaman sa totoo lang, hindi natin talaga alam. We are facing the unknown. Anuman ito, panatag ang ating kaisipan.
sapagkat anuman ang mayroon ang 2025, alam naman na natin kung anong mayroon tayo. Nasa atin na ang biyaya ng Diyos. We can face this new year with such confidence because we know grace is greater than all. Can we say that together one more time? Grace is greater than all. One more time. Having said that, let me share with you 4 grace-filled life application for the unknown. Paghakbang natin sa bagong taon, anong mayroon, hindi natin alam. Pero kung anong mayroon tayo, alam na natin. Nasa atin ang biyaya ng Diyos. So allow me to just share this with you today. Number 1, as we walk into the unknown, as we face the new year, remember, trust in God's sovereignty. Write it down, trust in God's sovereignty. The question we need to ask is this: what does it mean to trust in God's sovereignty? The answer is this: to trust in God's sovereignty means believing that God is in full control of everything, even when life feels uncertain or overwhelming. Dahil hindi nga natin alam kung anong meron ang bagong taon, uncertain, and we do not know, it could be overwhelming. Pero dahil tayo po ay tinuruang magtiwala sa sovereignty ng Diyos, naniniwala po tayo that whatever happens, God is in full control. Can you say amen? Alam niyo po ba ang sinasabi ng Biblia na hindi papayagan ng Diyos subukin ang sino man ng higit sa inyong kakayanan? Tapat ang Diyos na pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas, hindi ka niya pababayaan sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. It's trusting that He knows what's best, has a perfect plan, and is always working for our good and for His glory. Laging ilagay sa isip, di man natin maintindihan, ang Diyos ay palaging gumagawa sa ikabubuti ng kanyang mga anak at para sa kanyang kapurihan. Hindi obligado ang Diyos magpaliwanag sa atin, pero kailangan nating magtiwala sa Kanya. So many times we want God to explain to us, please explain why all this are happening in my life. Kumisan gusto natin ang Diyos umupo sa harap natin at papagpaliwanagin natin siya sa mga bagay na tila di natin naiintindihan. And let me just remind you, God is not going to do that, because we are taught in the Word of God to trust Him all the way. We may not understand a lot of things, but you need to trust the good heart of God. Ano man ang mangyari, palaging mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Come on, give Him praise. Malakas sa palakpakan para sa Lord. Thank you, Jesus. Remember, you may not understand, and God is not under obligation to explain to us, but we need to trust His heart. You need to keep on holding His hand, because God is good all the time. Walang araw na hindi mabuti ang Diyos. Maraming mga gabi ng pag-iyak, maraming mga gabi ng mga una na nababasa ng ating mga luha. Marami ring mga gabi na parang hinahanap natin ang mailap na tulog, sapagkat di tayo makatulog sa batbat ng problemang dumarating sa atin. Pero ang mga bagay na ito maring di natin maunawaan sa ngayon. Pero maniwala ka, mahal ka ng Diyos, at may magandang plano siya sa buhay mo. Gaano man katagal ang magdamag, dumarating ang magandang umaga. Palakpakan si Lord. Praise God.
Praise God. Praise God. Everybody say, God is good all the time. God is good to me all the time. Do you believe that? Well, I'm sure you do. Let's say that again. God is good to me all the time. Well, I wish I can explain to you everything that happens to you. I wish. Pero tulad ninyo, ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa mga bagay-bagay na hindi natin maipaliwanag. Why would God allow us to pass through this life with problems and with burdens and with so much difficulties? Pero alam niyo po na kumisan pinapayagan ito ng Diyos sa atin sapagkat sa kanyang mayamang karunungan, nais niyang maranasan natin ang kanyang biyaya. Isang bagay ang marinig natin ang biyaya ng Diyos, pero kakaibang bagay ang magkaroon tayo ng personal na karanasan sapagkat sabi ni Apostol Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako malakas dahil pinapalakas tayo ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Can you say amen? It means letting go of worry and relying on Him, knowing that nothing surprises Him and that He is always faithful to guide and provide. Tapat ang Diyos. Mananatili siyang tapat magpakailan-kailan pa man. Di man maipaliwanag ng Diyos sa atin, at kung ipaliwanag man niya, hindi rin tayo sigurado na maiintindihan natin. Pero kailangan nating magtiwala sa Diyos na palaging tapat at laging nagpo-provide ng ating pangangailangan. Can you say amen? God's grace assures us that He has gone ahead of us, preparing the way even when the future feels uncertain. He is not bound by time. He sees the end from the beginning and orchestrates every detail for our good and for His glory. Can you say amen? Let me show you the scripture. Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Baunin natin ito sa pagtahak natin sa bagong taon. Huwag kang matakot, huwag kang mapanghinaan ng loob. Kung mayroong mga higante ng bagong taon, higit na malaki ang Diyos na nasa atin. Kaya natin ito sa biyaya ng Diyos. Nauna na ang Diyos kaysa sa atin. Alam niya ang mga dadaanan po natin. Ang mga ito ay dadaanan natin hindi mag-isa. Dadaanan natin ang mga ito kasama ang Panginoon. What a beautiful promise. Isaiah chapter 45 verse 2. I will go before you and I will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Ganyan kabuti ang Diyos. Nauna na siya sa atin at hahawiin niyang daan para sa atin. Beautiful. Bubuksan niya ang mga magandang pintuan ng opportunity para sa atin. Tinalo niya na ang mga higanting haharapin mo. Kailangan mo lang tayuan ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ibinigay na sa iyo ang kanyang tagumpay. Huwag mong paghariin ang nerbyo sa takot sa iyong puso. Sapagkat sabi sa Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. Binigyan tayo ng spirito ng pag-ibig at katinuan ng pag-iisip. Sapagkat kung nasaan ang pag-ibig ng Diyos, walang takot.
At kung nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, matino ang iyong kaisipan. Hindi ka naduduwag, hindi ka nasisiraan ng loob sapagkat alam mo, anuman ang mangyari sa bagong taon, sapat ang grasya ng ating Panginoon. Can you say amen? Isaiah chapter 42 verse 16. Look at the wonderful promise God has given us. I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths. I will guide them. What a wonderful promise, isn't it? Along unfamiliar paths. Hindi tayo komportable sa mga unfamiliar paths. Ano to? Bakit baku-baku ang daan? Bakit mainit? Bakit sobrang lamig? And so many questions at the back of our mind. We are so unfamiliar with the weather. We are so unfamiliar with the people around us. We are so unfamiliar with what is happening around us. Now look at the promise. Along unfamiliar paths, I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Ilagay natin sa ating puso, sa pagtahak natin dito sa bagong landas, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Di natin alam kung ano ang mayroon ng bukas, pero alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Merong kang kinabukasan, dalang bukas mo ay nasa kamay ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Praise God. I understand that some would think these up, yung pong mga verses na binasa po ninyo ay under the old covenant. And some would even critically say, Bishop, let me remind you, we are not under the old covenant. We are under the new covenant. I know. You don't have to tell me that. I know that we have never been part of the old covenant and we are under the new covenant. I know that for sure. Pero let me just remind you also that God's word is applied at all times, at to all people, because God's word is given to all. Can you say amen? May mga nakasulat sa banal na kasulatan na bagaman nasulat sa lumang tipan, ang general principle application nito ay para sa lahat ng panahon at para sa lahat ng tao. Bagaman totoo na tayo nabubuhay sa bagong kasunduan, pero ilagay sa isip, anumang maganda sa lumang kasunduan ay higit na pinaganda sa bagong kasunduan. Anumang bagay na totoo sa lumang kasunduan ay pinangako ng Diyos na kanyang gagawin gamit ang dugo ng hayop bilang patotoo sa ibabaw ng dambana. Lakasan mong yung loob kung ito'y totoo sa lumang kasunduan. Higit na totoo ito sa bagong kasunduan. Gamit natin ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Shout amen! Because we believe that the new covenant is a better covenant. Can you say amen? Ang bagong kasunduan po ay kasunduan ng Diyos Ama sa kanyang anak. Silang dalawa ang nagkasundo ng sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. At dahil ito'y totoo, dahil tayo'y na kay Kristo, ang pangako na tayo hindi iwanan, ang pangako na papatagin niya ang daang ating lalakaran, ang pangako na lagi siyang magpo-provide, ang pangako na siya magiging ilaw sa panahon ng ating paglalakbay, ay totoo sa lahat ng panahon at mas totoo
sapagkat ngayon tayo nabubuhay sa mas mainam na kasunduan at ang kasunduan ito ay pinagtibay ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God! Praise God! Jeremiah 29:11. For I know my plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. May future ka. Huwag mong payagang bulungan ka ng kaaway at sinasabi sa iyo, wala kang future. That is a lie. You have a future. Ang future natin ay ang Panginoon. In fact, di na magtatagal, tutunog ang trompeta ng Panginoon, kukunin niya tayo at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Ito ang ating future, to be with the Lord forever and forever. Ito ang ating future, to enter the pearly gate, walks on streets of gold, and live with our mansions in heaven, to be with the Lord forever and forever. If you believe that, shout Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Lord. Praise God. Trusting in His sovereignty anchors our hearts in peace, knowing we are securely held in His hands. No matter how unfamiliar the path, His grace provides strength for today and hope for tomorrow. Laging ilagay sa isip, may lakas para sa araw na ito at may pag-asa para bukas. Say Amen. With God's leading the way, He is leading the way for us. We can move forward confidently, assured that His plans are always greater than our fears. Anuman ang nervyos mo, anuman ang takot mo, laging mas dakila ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya ipinapaalala sa bawat isa sa atin to trust in God's sovereignty. Number 2, align your plans with God's will. Align your plans with God's will. Stepping into the unknown is a chance to entrust our plans to God and rely on Him to guide our steps. It's a moment to recognize that while we may not fully understand the whole picture, God sees it all clearly. Nakita na ng Diyos ang buong 2025. Nakita na ng Diyos ang buong hinaharap. Nakita na ng Diyos ang buong walang hanggan. Dalang Diyos ay hindi limitado ng panahon. Kailangan po nating iayon ang ating plano sa kanyang magandang kalooban. Marami tayong plano sa buhay. Base lang sa limitado natin kakayahan at limitadong kaalaman. Marami tayong plano para sa susunod na taon. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa susunod na taon. Marami kayong pangarap at plano para sa susunod na 5 taon na hindi nyo nga po alam kung buhay pa kayo sa loob ng 5 taon. Pero alam ng Diyos kung hanggang kailan ang hangganan ng ating buhay. Kaya kailangan nating isumiti sa Diyos ang ating magandang plano sapagkat mas maganda ang kanyang kalooban para sa atin. Palakpakan si Lord. Praise God. You need to remember, God's ways surpasses ours, and His plans are always for our ultimate good. Even when the journey ahead feels uncertain,
We can find peace in knowing that God is with us, leading us one step at a time, with His grace providing all we need each day. Kung minsan, marami na tayong naisip para sa buong isang linggo, para sa buong isang buwan. Ang iba, advance mag-isip para sa buong taon. At nakalimutan nila na bago dumating ang isang linggo, kailangan lumipas ang isang araw. Bawat araw, nasa kamay tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ikaw ay kanyang anak. Lakasan mong yung loob. Di mo man maintindihan, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Di mo man maintindihan, hindi po gagawa ang Diyos sa ating ikapapahamak, dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Hindi obligado ang Diyos magpaliwanag sa atin. I wish God would explain to us. But God is not under obligation to explain. But we need to trust Him. We need to submit our plans to His sovereign will. Now look at the scripture. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. I wish I can understand. I wish I can explain. But no one can. Masyadong malayo ang distansya ng ating isip sa isip ng Diyos. That is why even the Apostle Paul exclaimed, Romans 11:33, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and of the knowledge of God, how unsearchable His judgment and His paths beyond tracing out." Sana may pantas na tao sa mundo na pwede nating puntahan at maipaliwanag sa atin ang mga bagay-bagay ng hiwaga ng buhay. But no one can. Look up here and look at my eyes. No one can. I can't. You can't. That is why we need to trust Him with all our hearts. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And look at the promise. He shall direct your paths. Do you want God's direction? I'm asking a question now. Do you want God's direction? You have to trust Him with all your heart. Even when you do not understand. Even when you do not see. Even when it makes no sense at all. We need to trust Him. Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Do you want your plan to succeed? Come on, I'm asking you. Taas ang kamay ng gusto niya ng kanya mga plano ay magtagumpay. I want to see your hand. Do you want your plans to succeed? Memorize this verse. Make this verse your life verse. Commit to the Lord whatever you do. Every aspect of your life, personal, marriage, family, career, ministry, whatever you do, commit it to the Lord. Submit your plans to the Lord. May mga bagay na hindi natin nakikita, may mga bagay na hindi natin alam. We can be caught by the blind side. Kaya minsan naririnig nyo, hindi ko naisip yun ah. Of
Of course, hindi mo naisip yon. Makitid ang isip mo. Maliit ang isip mo. Limitado ang isip mo. And some would even say, wow, I didn't see that. Hindi ko nakita yun Of course. May mga bahagi sa sulok ng ating mata na hindi natin nakikita. That is why we need to trust Him when you do not understand. You need to trust Him when you do not see. You need to trust Him when it makes no sense at all, because God knows the best for us. Hindi ipagkakait ng Diyos ang mabuti para sa atin. Palakpakan natin sa Lord. Praise God. By surrendering our plans to Him, we align with His perfect will, trusting His grace to accomplish what is truly best for us. Do you want God's best? Come on, answer me from your heart. Do you want God's best? Yes. You need to surrender your plans to Him. Don't make it final until you see the green light that God says, go. Sometimes naiinip tayo. Let me rephrase that. Many times naiinip tayo. But you need to align your plans with God's will. Number 3, walk in God's faith. Walk in God's faith. Natutunan po natin, ito'y napakahalaga at kailangan laging ipaalala sa atin. We have learned that it is important always to remember our faith is not our own. It is God's faith given to us through the message of grace. Isa po yan sa mga primary teaching natin sa community na ito at maging sa EMI community as a whole. Wala tayong sariling pananampalataya. Ang pananampalataya na mayroon tayo ay ang pananampalataya ng Diyos na naibigay sa atin dahil narinig natin ang mensahe ng biyaya. Please remember that. You do not have your own faith. The faith that we all have is God's faith. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, we're all spiritually dead. We do not have faith because faith is a spiritual entity. It's not natural. It is spiritual. Faith is spiritual. How can you have a spiritual entity if you do not even have a spiritual life to begin with? Bago natin nakilala ang Panginoon, tayo spiritual na patay. Tumanggap tayo ng buhay nang marinig natin ang mabuting balita. Tinubuan tayo ng pananampalataya at tumawag tayo at tayo naligtas. Hindi ka tatawag kung wala kang pananampalataya. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. You will never ever call unless there is faith inside you. Nagkaroon ka lang ng faith because Romans 10:17 says, faith comes by hearing and hearing the word of Christ, referring to the gospel of Christ, the message of the cross. Hearing is an act of the will. Kaya repeatedly you can read in the Gospels. Sinasabi madalas ni Jesus, ang may pandinig, makinig. Hearing is an act of human will. Walang pwedeng pumilit sa iyong makinig. You are hearing this broadcast because you decide to hear this broadcast. Walang namimilit sa iyong manood at makinig. Probably may nag-invite sa iyo. And probably may nag-share ng broadcast na sa iyo. Pero you need to click the link. You need to decide to watch. That is your free will. And the moment you exercise your free will, ang sabi mo, panoorin ko nga ito.
Parorin ko nga ito, pakinggan ko nga ito. And the moment you decide so, and then faith comes in. And when faith comes in, you begin to call. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. That is why we firmly believe today is the day of your salvation. Sapagkat hindi mo ito napapanood ng aksidente. Ngayon, ang araw ng iyong kaligtasan. Ililigtas ka ng Panginoon sa araw na ito. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. The faith of God in itself is a very big discussion. And I wish I have even more time to fully develop that. But believe me, yun lang, kapag pinag-aralan po natin, kulang ang isang buwan. Probably 2 to 3 months just to discuss the subject about the faith of God. I wish I have even more time to tell you about that. Pero meron po kayo sinulat na booklet. Also available po ito sa e-book format. The Sixth Sense Series Part 2. Ang title po, The Faith of God. Because we believe the moment you got born again, you have the faith of God. Meron ka ng pananampalataya, pero hindi sa iyo yan. Yang pananampalatayang yan ay sa Diyos. Kaya yung nasa iyo ay supernatural. Lahat ng galing sa iyo, natural, kasi ikaw ay natural na tao. Lahat ng galing sa Diyos, supernatural. Kaya kung yung faith na yan ay sa Diyos, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa iyo ang supernatural power of God because faith works. Walang hindi kayang gawin ng pananampalataya. Remember what Jesus said, it only happens to those who? It only happens to those who? How many believers we have today? Do you believe? Come on, let me see your hands. Do you believe? Everybody say, I believe. I believe. Ang pananampalataya pong yan ay dapat isama mo doon po sa mabuting balita upang mapakinabangan mo. Hebrews chapter 4 verse 2. For indeed, the gospel, referring to the good news, the finished work of Jesus Christ, was preached to us as well as to them. But the word, referring to the gospel, mentioned in the first line, but the word which they heard did not profit them. Nagkaroon ng problem. The word which they heard did not profit them. And look at the next line, not being mixed with faith in those who heard it. Yung pong naririnig mo na mga pangako ng Diyos, naririnig mong mga biyayang dulot ng tinapos na gawa ni Kristo, hindi mo ito mapapakinabangan malibang ito'y iyong sampalatayanan. Kasi nangyayari lang ito sa nananampalataya. Kaya bago binuhay ni Jesus si Lazaro, isang malaking milagro, 4 na araw ng patay, tinanong ni Jesus si Marta, do you believe? That's a very important question. Do you believe? Yan ang palaging tinatanong ng Panginoon bago nagkakaroon ng malaking milagro. Sumagot si Marta, I believe that my brother will rise again at the last day in the resurrection of the dead. Jesus said, Martha, I am the resurrection and the life. Yung pinaniniwalaan mong mangyayari sa huling panahon na bubuhayin ng mga patay
Ako ang bubuhay sa mga patay. Ako ang muling pagkabuhay. Kaya pag naniniwala ka kay Jesus, kahit matagal pang mangyayari, kaya niyang gawin sa iyo ngayon. Kaya niyang gawin sa iyo agad. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Shout amen. Yung dalawang bulag, bago pinagaling ng Panginoon, tinanong niya yung dalawang bulag, do you believe that I am able to do this to you? The blind men said, we believe. And Jesus said, be it unto you according to your faith. Pagbagtas natin sa bagong taon, bit-bit natin ang pananampalataya ng Diyos. Lakasan mo ang iyong loob. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Palakpakan si Lord. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. The question is, if I have the faith of God, and we all have the faith of God, how do we release God's faith? Kung nasa atin na, at totoong nasa atin naman, paano ko marirelease ang pananampalataya ng Diyos na nasa akin? Remember, yung faith ni God ay nandun sa born-again spirit mo. Yung born-again spirit mo, mga kapatid, ang merong direktang relasyon at kaugnayan sa Diyos. Para yung nasa loob ay lumabas, mag-pass through po yan sa iyong soul, papunta sa body. Ang mid part is the soul. Ang main faculty ng soul is the mind. That's why you need to renew the mind para magkaroon ng passage from spirit passing through the soul going out to the body. It is the body that is of great need of miracle. Hindi ho darating ang milagro sa katawan pag hindi ho lumabas mula sa spirito at dumaan sa iyong kaluluwa. That's why you need to renew your mind. Hearing the Word of God renews our mind. And how do we release it? We release it by declaring what you believe. You have to say it. You have to declare it. Regardless of what you feel, regardless of what you see, you have to declare what you believe. Listen up. Not what you see, not what you feel, but what you believe. Pag hindi ho umayon ang iyong paniniwala doon sa iyong nakikita at nararamdaman, piliin mo ang iyong paniniwala higit sa nakikita at nararamdaman. And the only way, hey, look up here, look up here, look at my eyes. There is no other way. The only way you release faith is through the mouth. You have to say it. Are you listening, my dear brothers and sisters? And those of you who are watching this broadcast, I hope you are listening. You have to say it. I'll show you the verse. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. It is written, I believe. It is written, I believe. Therefore, I have spoken. With the same spirit of faith, with the same spirit of faith, itong spirit ng faith, with that, the same spirit of faith, we also believe. What's next? And therefore, speak. Believe in your heart, confess with your mouth. You have to. That's why as we enter this new year, and even as we are now confessing and declaring, ang taong 2025 ay pinagpala na ng Panginoon. Pinaburan na ng Panginoon.
Tayo'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Dinideklara natin lahat tayo makakatawid sa bagong taon. Dinideklara natin tayo'y pinagpala at pinaburan. Shout amen. This is what you call the second law of faith. There are three major laws of faith. You need to memorize them and you need to live by the laws of faith. The second law of faith is that faith speaks, you will have what you say. Well, I wish I have even more time to fully develop that. Yun lang sa kanyang sarili ay mayroong 6 na buwan ng pag-aaral. But you need to study. You need to renew your mind. Meron po kayo sinulat na booklet. Available din po ito sa e-book format. The Sixth Sense Series Part 4. Dito po sa bahagi na ito ay diniscuss ko po yung second law of faith. Faith speaks. You will have what you say. You will have what you say. You need to say what's in your heart. Not what's in your mind. In your heart. What you believe. Not what you feel. Not what other people say. But what you believe. Naniniwala ka ba na sa krus ng Kalbaryo, kinarga ni Jesus sa kanyang duguang katawan ang iyong sakit at karamdaman? Naniniwala ka ba na sa kanyang sugat pinagaling ka na? So walang dahilan para sabing ikaw ay may sakit. You have all the reason to declare, sa sugat ni Jesus, ako'y magaling na. Sa sugat ni Jesus, ako'y magaling na. Say it! You have to confess it. Amen. Well, I wish I had even more time. Sa kanyang sarili, napakagandang aralin. Meron pa ako isang isinulat na booklet, available din po sa e-book. Ang pamagat, Faith-Filled Words. Declare what you believe. Declare what you believe. You have to say it. Keep on saying it. Listen up. Hindi tayo tinuruan ng Bible mang magic na kapag sinabi mo nandyan agad. Oh, probably you said it and nothing happens. Bishop, anong gagawin ko kung binigkas ko na at walang nangyari? Say it again. 2 beses ko nang binigkas, walang nangyari. Do it the 3rd time. Do it the 4th time. And keep on doing it. Why? Because faith always works. Hindi nabibigo ang pananampalataya. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Can you say amen? Amen. Number 1, trust in God's sovereignty. Number 2, align your plans with God's will. Number 3, walk in God's faith. Number 4, I'll close with this. Rest in God's grace daily. Not weekly, not yearly, but daily. God's grace is sufficient for each day. We don't need to have all the answers or solutions for every challenge all at once. We just need to learn to live one day at a time. Learn to enjoy God's provision each day. Remember, the Bible says in Matthew 6:11, give us this day our daily bread. It's a day-to-day basis. Not give us our weekly bread, our monthly bread, or our yearly bread. The Bible says, give us today our daily bread. Ilagay sa isip, kung nag-provide ang Diyos ngayon,
siguradong magpo-provide sa bukas, magpo-provide sa next week, magpo-provide sa next month, magpo-provide sa every day. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Malakas na palakpakan, may kasamang hiyawan sa Diyos na mabuti sa lahat. Shout amen. God's grace meets us right where we are, providing exactly what we need, moment by moment, day by day. He will never miss any day. Sabi sa Bible, ang mga ibong lumilipad sa himpapawid ay pinapakain ng amang sumasalangit. Walang bumabagsak kahit isa na hindi alam ng amang sumasalangit. Lakasan mo ang iyong paniniwala. Si Jesus hindi ho namatay para sa mga ibon. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Sabi ni Apostol Pablo, kung naibigay ng Diyos ang kanyang kaisa isang anak, ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Kaya lakasan mo ang iyong loob. Harapin natin ang bagong taon na malakas ang ating loob, sapagkat alam natin, God will always provide. Palakpakan si Lord. God will always provide. Shout amen. Whether we face uncertainties, trials, or responsibilities, His grace is more than enough to carry us through. If you believe that, say amen. Just as manna was given daily to the Israelites in the wilderness, so God's grace is renewed for us each day. Remember, Lamentation 3:23. They are new every morning. Great is your faithfulness. Do you realize that? Dakila ang katapatan ng Diyos. So sa halip na magreklamo sa buhay, sa halip na magmaktol, mag-walk out, magrebelde, you learn to look up and say, God, I believe great is your faithfulness and they are new every morning. Bukas, sariwa ang katapatan ng Diyos. Sa susunod na araw, sariwa ang katapatan ng Diyos. At sa bagong taon, sariwa ang katapatan ng Diyos. Magpakailan, kailan paman. Shout amen! Resting in His grace allows us to let go of anxiety, knowing that He holds us and our tomorrows securely in His hands. Hawak-hawak ng Diyos, hindi lang ang ating buhay, kundi ang buong kinabukasan. Rest in His grace today. His grace will carry you through whatever comes next. That is why grace for the unknown. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, the Apostle Paul writes, my grace, as the Lord spoke to him, he writes, my grace, referring to the grace of God. God spoke to him, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung weakness po dyan, hindi yung body weakness. When you look that word in the original, it refers to inability to do things by yourself. In my weakness, yung hindi kaya ng aking edukasyon, yung hindi kaya ng aking profesyon, yung hindi kaya ng aking kaisipan, yung hindi ko kayang gawin ng biyaya ng Diyos. That's why grace is always sufficient. Can you say amen? The most practical way to rest in God's grace daily is to do the ODG, our daily grace
devotion. That is why I'm asking you to try it. Because every day, you enjoy the grace of God. We started doing this last year, 2024. And we'll keep on doing this. Now we are entering the brand new year, 2025. That is why we are telling you to try it. Ang devotion po na ito'y unique in every way. Hindi po ito katulad ng anumang devotional book, e-book na available out there. I'm telling you the truth, especially those who are watching this broadcast. Meron 3 parts ang devotion na ito. The devotion, the life application, and prayer. Verse by verse, Paul and epistles, araw-araw mayroong grasya. Bits by bits, pieces by pieces. One grace each day. One grace each day. As you enjoy the grace of God every day, as you empower your soul, as you equip your mind with grace every day, do it. Because I believe we need to rest in God's grace daily. Can you say amen? Amen. Let's see them again. Life application. Let's read them out loud. You can see this on your screen. Life application. Even as we face this new year, God's grace for the unknown. We do not know what lies ahead in this new year. But the grace of God will always be with us and for us. Can you say amen? Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1, trust in God's sovereignty. Number 2, align your plans with God's will. Number 3, walk in God's faith. Number 4, rest in God's grace daily. 4 important truths: God's sovereignty, God's will, God's faith, and God's grace. The big idea is, in Christ, I have a grace-filled new year. Kay Kristo, ang aking bagong taon ay puno ng biyaya. Do you believe that? Come on, do you believe that? If you believe that, let's say it out loud. What is the big idea? Mas malakas pa. Isang beses pa. Are you in Christ? You have a grace-filled 2025. Palakpakan si Lord. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Amen! Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity to those who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus. Because it is only in Jesus that you can have a grace-filled new year. Hindi aksidenteng napanood niyo ang broadcast na ito. Nilob ito ng Diyos upang harapin ang bagong taon puno ng biyaya. If you want to receive Jesus today, and I'm sure you want, anyayahan ka namin na itaas mong yung 2 kamay at hiniling ko sa mga kabiyayang narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Itaas natin ang ating 2 kamay. At kung ikaw ay baguhan sa oras na ito na nandito sa loob ng bulwagan na ito, you do this also. Nakataas ang 2 kamay. Mananalangin tayo ng pagtanggap at sumunod kayo sa bawat kataga na bibigkasin ko at ariin ninyo na isang personal niyong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus,
Ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Praise God. Sa lahat ng sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, nais naming sabihin ito mula sa ikaibuturan ng aming puso. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. At dahil ikaw ay na kay Kristo na, now you can have a grace-filled new year. Because we believe in Christ, I have a grace-filled new year. Can we say that together? Christ, I have a grace-filled new year. Of course, we have a grace-filled new year for the simple reason that we are in Christ. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. Kayo pong nanonood sa broadcast. Let's do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpak para kay Lord. Praise God.
Isang beses pa, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. In Christ, I have a grace-filled new year. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Sarito!